Hello guys, it's your girl, it's me, Erica Diaz. So sa video o presentation na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa group policy sa Windows at kung ano yung 8 settings na madalas gamitin. So as an IT student, dapat alam na natin ito. So sa video na to guys, itatakin natin kung paano nga ba ito nakakatulong na ma-secure ang ating Windows. So kung IT student ka o interesado ka sa network management, malaking tulong ito sa'yo kaya makinig kang mabuti. So, yung una guys is yung password policy. Unang-una, yung password policy. So, dito natin pwedeng iset kung gaano kahaba dapat yung password natin o kung kailangan ba ng special characters, upper and lowercase at kung kailan ito dapat palitan. So, buksan natin yung local group settings. Tapos, dito sa Windows settings, click natin yan. Dito tayo sa security settings. Then, account policies. Tapos, pinutin natin, double click natin itong password policy. Yan. Dito nalalabas yung mga password kung ano yung password history, password age, tapos yung length, double click lang. Ayan, nag-loading siya guys. Ayan. Ayan, nalagay mo kung ilan length, kung ilan yung minimum, yung maximum. Kunyari 8. Wala 8. Nag-loading siya. So, okay. So, ayun. Lalabas na siya 8 characters. Tapos, yung length, ayan. Yun guys. Tapos, yung number 2 natin is account lockout policy. So, yung account lockout policy, dito naman kapag ilang beses ka nagkamali sa pag-type ng password, automatic na malalak yung account. So, halimbawa, after 5 times ka nagkamali, maglalak to ng 15 minutes. So, nakakatulong siya para hindi ma-brute force ng hacker ang account ng user. So, i-navigate na natin siya. So, punta ka sa Windows settings, then security settings, tapos account policies, ayan, tapos account lockout policy, ayan, double click. Ayan, tapos may kita, dyan mo isi-set yung duration, kung ilang minutes siya malalak. Tapos kung i-reset ba after malak. Ayan. Yun lang. Then, yung number 3 natin guys is disable control panel. Sa disable control panel, dito kung ayaw mong kalikutin ng user ang settings mo sa computer, pwede mong i-disable ang control panel gamit ang group policy. Ito yung madalas gamitin sa mga public computers o school labs para walang mabago sa settings. So, punta na tayo sa local group. Pindutin natin yung expand na natin. Itong administrative templates, tapos control panel. Ayan. Diyan nalalabas yung mga gusto mong i-disable. Ayan yung personalization, yung display, yung add or remove program. Ayan. So, ayun lang guys. Tapos sa number 4. Sa number 4 naman guys is block software installation. Sa block software installation, dito yung pwede mong i-block yung pag-install ng software. Mahalaga to kung ayaw mong mag-install ng kung ano-anong user sa ano mo, sa device mo, na pwedeng makasira sa system o maglagay ng virus. So, punta tayo sa user configuration, then administrative templates, then Windows components,
And then, hanapin natin yung Windows installer. Ito. Ayan. Ayan. Hindi natin makikita. Ayan. Nakakanat. So, ayun lang guys. So, yung number 5 guys, disable USB storage. So, dito naman guys, pwede nating i-disable yung USB ports o storage devices. Para kung gusto mong bawalan yung user na mag-save o mag-copy ng files mo gamit yung flash drives nila. So, ito yung settings para doon. So, ginagamit ito sa mga opisina para hindi madala palabas yung mga importanteng files. So, open natin to. Tapos, administrative templates. Tapos, system. And then, removable. Ito, removable storage access. So, kung ito. Ayan. So, pag na-enable mo na, hindi na nila na-disable mo na. Ay, hindi na nila ma-force to reboot yung mo. Ayan. So, ayun guys. Ayan. Disable. Ganun lang. So, sa number 6, disable task manager. So, itong disable task manager, ito yung kung ayaw mong pagandahin yung task manager mo, na baka kasi pilit na pinapatay ng user yung system processes. So, pwede mo rin ito i-disable. Simple lang naman siya, pero useful siya kung gusto mo maging kontrolado mo yung system environment mo. So, dito ulit sa ayan, sa administrative templates. Then, system. Dinanapin na, ito, nasa unahan lang. Ayan. Ayan. Ayan, ito, remove change password. So, pag na-disable mo na siya guys, hindi na nila mapapalitan yung password mo. Or itong remove log off. Ayan, disable mo lang, then apply. Ganun lang. So, next is disable Cortana. So, yung disable Cortana, ito yung voice assistant ng Windows. Pero madalas, hindi naman kailangan at kumakain lang ng RAM. Mas mabuti kung naka-disable na lang to para mas mabilis yung PC at hindi siya nakaka-istorbo. So, punta na tayo dito. Punta na tayo! So, click natin yung computer config. Ayan. Tapos, administrative. Then, Windows components. Then, hanapin natin yung search. Here. So, ayan. Ayan yung allow Cortana. Ayan. Kung i-enable mo siya, disable. Pero, mas maganda naka-disable na lang para hindi makakain ng RAM. So, ayan. Okay. So, yung last, yung number 8, log on message. So, yung log on message, pwede kang mag-set ng message na lalabas bago mag-login yung new user. Pwedeng paalala, warning, o kahit policy reminder lang na kung ano yung bawal niyang gawin o pwede niyang gawin. Halimbawa, bawal kang gumamit ng personal USB mo kasi naka-monitor yung system mo. So, punta tayo dito. Dito natin siya makikita. Sa ayan, computer config, then Windows settings, then security settings, ay, tama. Itong local policies. Then,
security option. Ay, ito. Ayan, hanapin natin dito yung ano, message. Sino yan? Ano pa yun? Ito. Message text for using attempting. Sabi, kunyari ano. Don't use personal USB. Personal USB. The system monitor. Ayan. Tapos, if i-save mo siya, i-apply mo tapos okay lang. Ganun lang. So, yun lang guys. Kung salamat sa pakikinig. Kung may mga tanong po kayo at gusto nyong i-demo ko pa kasi sobrang galing ko, diba? So, sabihan nyo lang ako or mag-comment lang kayo dyan. Comment down below guys. So, kung may mga katanungan pa kayo or gusto nyo pang idagdag na ipa-demo, kita-kits na lang sa next video. Abangan nyo yung next video ko. I-upload ko agad yung next week. So, bye-bye!